I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa aking mga sa aking mga co-Marcos loyalists and supporters. Ayan, mayroon tayong upload videos, updates guys. Well, itong mga nagdaang buwan, araw, alam po natin ang nangyayari ngayon. Dahil sa pangunguna po ni digong nila, talaga naman naglunsad sila ng prayer rally kuno. Yung prayer rally nila, we all know naman mga bes, yan ay pambabanat, paninira, pambabastos, balahura sa Pangulong Marcos Jr., FL at Speaker. Siyempre sa gobyerno. Gusto nila guys, isa lang po ang nakikita natin. Yung agenda nila, gusto nila paupuin yan si Garutay. Ang akala nila, mapababa nila si Pangulong Marcos Jr. sa palasyo, doon po sila nagkamali. Sapagkat itong mga sulons na ito, ang mga kongresman na ito, talagang dinipinsahan nila ang Pangulo at nakikita din nila yung mga pag-uugali ng mga salot sa lipunan na talagang tahol ng tahol, parang askal na aso sa kalye, naghahowling, gumaganon po sa babae. Lalo na yan yung Chunggo, di ba? Lalo na yan si Puki, di ba? Lalo na po yan si yung si dating ESG. Kilala nga sila na parang aso. Lalo na yan si Panta. Nakaw. Kumbaga ugod-ugod na, hindi na makakalakad, pinipilit pa na magsalita. Alam niyo mga kababayan, may napupuna ako diyan. Bakit? Itong mga alipuris ni Pentanol, parang mayroon silang agenda talaga na mas matindi. Gusto nila gayahin yan yung dating yung nangyayari kay Benigno Aquino. Anong kapalagayan nyo mga kababayan dito sa aking iniisip? No? Ginagawa nila yung prayer rally na yan. Bakit? Baka gusto nilang, baka inaasahan nila yung nangyari doon sa 1986 ay mangyayari din uli. Pero ito lang masasabi ko, itagayo yan, ipukpok nyo pa sa bato. Pag naibaon nyo sa bato, hindi na po mangyayari yun, yung nangyayari in the past. Ito lang yun mga kababayan Sa nakikita ko, ginagamit nila ito si digong nila sa entablado dahil alam nila, halos na ito guys pagmasdan nyo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Halos inaakay na, minsan nauutal sa pagsasalita. Supposed to be, nasa bahay po yan, inalagaan na lang. No? So ngayon, ang ginagawa nila dyan, pinupush nila, patayuin sa entablado. Dahil alam po natin sa ganyang edad, dapat nakaupo lang po yan. Dahil ang ito in my opinion, sa aking kaisipan. Sa ginagawa nila, pinupush nila na magsalita kahit hindi niya nakaya hanggat ito heart attack. Pag ito na heart attack, wag naman mangyari mga kababayan, hindi naman natin kinukurs yan. Ito lang base sa aking nakikita. Isipin nyo mabuti mga kababayan. Isipin nyo mabuti mga kababayan yung sinasabi ko. Pag nagsalita hanggat nagalit ito si dating Pangulong Digong, pag hindi niya nakayanan at bumigay ito na wala ng malay, mga kababayan, pag nalagutan yan, malamang kay Pangulong Marcos Jr. isisisi lahat yan. Ngayon, pag nangyari yan, ang mga tao, makukuha nila yung simpansya, dahil sa nangyayari na ganyan, kakatig sa kanila. Di ba? Parang ganun ang agenda nila Dadalhin nila sa rally si dating Pangulong Digong. Tapos pagsalitaan nila doon, magsalita ito si dating Pangulong Digong na alam po natin utal na utal, hindi na halos kaya, dapat sa bahay,
na nakaupo lang magpahinga. Pag nangyari yung hindi natin inaasahan mangyari, dahil napapagod na ito, pag ito bumigay at nawala ng malay at matuluyan, sa madaling salita, pag nalagutan ng hininga, dyan sa harapan ng mga tao at sa rally nila, malamang isisisi nila yan kay Pangulong Marcos Jr. Pag nangyari yan, doon, doon mo makikita ang mga tao, makukuha nila ang simpansya at magagalit kay Pangulong Marcos Jr. Doon mag-uumpisa na magkaroon ng another people power, parang 1986. Parang ganun ang dating sa akin, yung gagawin nila. Pero kung ako si Vice Presidente, hindi niya dapat i-allowed ang kanyang ama na magsasalita sa rally. Hindi niya dapat gawin yun eh. Alam nyo yung mga ganyang edad, hindi na dapat magsasalita. Kasi pag nagpwersa magsalita yan at magalit na magalit, baka matuluyan mga kababayan. Yun ang isa sa mga agenda nila na nakikita ko. Pag natsugi yan, isisisi kay Pangulong Marcos Jr. Ngayon, ang ini-expect nila, ang taong bayan, papanik sa kanila at magmarcha, mag-people power na naman. Yun ang gusto nilang mangyari at yun ang gusto nilang gawin sa aking kaisipan lamang. Pero dahil matalino ang mamamayang Pilipino ngayon, never na po mangyari yan. Hindi at hindi mangyayari dahil itong Pangulo na ito na walang ginawa kundi kabutihan lamang, trabaho, naghahanap ng solusyon sa problema ng Pilipinas ng matagal ng panahon. Ngayon nakikita ng mga sulon, mga kababayan, masipag ang Pangulo kaya dinidipinsahan nila sa mga taong naninira sa kanya. Yun ang pinakamaganda. Hindi lang po ang mga congressman, kundi ang majority ng mamamayang Pilipino na todo suportahan ang Pangulo. Dahil alam po natin, mabait ito. Hindi marunong makipag-away katulad ni Digong at katulad ng mga DDS na bastos. Mga alipores nila dyan, nandyan si Puki. Nandyan si Chunggo. Nandyan si Victor. See? So yun guys, pakinggan nyo yung sinasabi ng mga sulun. Eto na. But before that, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong updates sa aking mga upload video. Ano po ang kapalagayan nyo? Yung mga kalaban, mga salot hindi mapapalagay. Kasi never nila mapababa si Pangulong Marcos Jr. Itaga nyo, ibaon nyo sa bato. Hindi mangyayari yan. Babus! Ako nakita at nakapanood ng prayer rally na gano'n, di ba? Kasi usually pag sinabing prayer rally, talagang may mga nagdadasal, may nangangaral. Kasi lang dito mukhang nagkaroon ng pagkakaiba ng anyo ang mga prayer rallies. So, ako ang posisyon ko, I don't think nakakatulong po ito sa takbo ng ating bansa. Ang nais po natin ipakita, stability within the country, and having noise such as this is not helpful, especially we're on track towards recovery from a pandemic. So I would rather focus all our attention and energies on efforts that will help the country grow and stabilize. Sana hindi na madagdagan ito dahil nakikita naman natin na wala naman talagang magandang naidudulot so far. Well, ngayon lang kami nakakita ng prayer rally na puro mura ang naririnig, no? Nagpapasalamat din naman ako dahil kahit anong naririnig natin doon, hindi naman pinapatulan, no, ng ating administrasyon. So, mas maganda itigil na lang nila yan dahil wala naman na itutulong sa ating bansa yan. At sana ihinto na lang nila at wala naman talaga maitutulong sa bansa. At saka, hindi naman talaga prayer rally ang tawag doon dahil talagang walang ginawa kundi puro puot at masasakit na salita yung binibitawan doon sa pagtitipon na yon.